Welcome sa ating panibagong episode sa ngayong araw. At ang pag-uusapan natin ngayon ay worth it pa nga bang maging VA bookkeeper sa panahon ngayon? For the record, this year is currently 2026. And to be exact, it is June 17, if I am not mistaken. Check natin yung calendar natin. June 18 pala. June 18 sa ngayong araw. Sa panahon ngayon, worth it pa nga bang maging VA bookkeeper? Pag-usapan natin yan sa episode natin ngayon. At kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. May 4 years akong experience sa pagiging VA bookkeeper at magfa 5 years na akong VA bookkeeper. Sabi ni Shisha Balls, 18 na talaga sir. Oo, 18 na nga. Nagkamali nga lang. Kasi yung calendar ko kasi sa oras tsaka time zone ko sa aking laptop ay naka-US. In advance ko ng isang araw. Akala ko kasi mali ako. Pero okay lang yan. At least na-correct natin. Thank you Shisha Balls at shoutout sa inyo. Pag-usapan natin ang topic na worth it pa nga bang maging VA bookkeeper? At before tayo tumalon sa pinaka-topic natin, feel free na mag-comment kayo dyan kasi sasagutin natin yan hanggang naka-live tayo. Ayos? Hanggang naka-session tayo ngayon, ay sasagutin ko ang mga katanungan nyo kapag related sa pagiging VA bookkeeper. At especially pag related sa ating topic. Ayos. Before ko sagutin ang katanungan na yan, may ikikwento muna ko sa inyo. Magkwentuhan muna tayo ngayon. Tambay lang kayo dyan. Kung may ginagawa kayo, makinig lang kayo. May mga kakilala ako na bumigay sa pagiging VA. At nakaka-relate ako sa kanila. Kasi sa maraming beses, nung nagsisimula akong maging VA bookkeeper, mga around 2021, 2022 hanggang 2023, napaka-unstable ng aking VA career. VA bookkeeping career, napaka-unstable. Kasi wala akong degree. Wala din akong experience. Nahihirapan akong magkaroon ng sustainable clients. So, napupunta sa akin ng mga kliyente ay yung mga small, yung mga micro businesses lang sa United States. Sila lang yung mga nagiging kliyente ko. Alam naman natin kapag mga micro businesses pa, hindi yan nakakapag-sustain o hindi yan nakaka-hire o hindi yan masyadong nangangailangan ng bookkeeper na full-time. Kasi wala pa naman silang masyadong transaction. Yun yung reality sa mga micro businesses sa United States. Yun yung nagiging problema ko. Nakaka-onboard ako ng client pero micro businesses. Ang gusto ko ng career sana ay maging sustainable ako. Mabili ko yung gusto ko. Mabili ko yung mga kailangan ko. Yung nangyayari lang, para lang akong nagpa-pile up ng portfolio kasi ang puro mga nakakatrabaho kong mga kliyente ay mga micro businesses. Nakakabili lang ako ng paunti-unting investment dito sa aking pagiging VA. Paunti-unting second hand na laptop, second hand na keyboard, yung second hand na mouse, headset. Yung mga second hand lang yung mga nabibili ko kasi yun lang yung kaya, yun lang yung abot. At dumating sa puntong hindi na talaga ako nakapag-onboard ng client ng ilang buwan. Nakalimutan ko na yung exact na buwan eh. Nakalimutan ko na yung exact na taon kung kailan ako nagkaroon ng client crisis. Doon ako nagkaroon ng client crisis na ilang buwan na, hindi ako nagkaka-onboard ng client, hindi ako pinapansin yung mga application ko. Kinakabahan na ako. Alam nyo, kahit na matagal na ako sa industriya, lahat ng tao makaka-feel ng panghihina kapag sila'y nakaramdam ng uncertainty. Hindi lang ako to. Alam ko, sure ako, kayo din. Kapag nakaramdam kayo ng uncertainty sa inyong mga karir o hindi lang sa karir, kundi sa mga buhay nyo, nakakaramdam kayo ng panghihina. Nawawalan kayo ng lakas ng loob. Kasi, you are not secured. Nararamdaman mong parang hindi na to gumagana tong mga ginagawa ko sa buhay ko. No? 4 years na po akong VA bookkeeper, magka 5 years na po. Kaya, doon ako nangihina ako. Yun yung pinaka-problema ko. Ilang buwan na akong walang client.
I was about to quit as a VA bookkeeper. Plano ko maging empleyado na lang sa local. O yun yung last option ko. Kasi, ganito kasi yan. I am pretty confident na maraming mag-hire sa akin sa local. It's because of my credentials and sa aking portfolio sa pagiging VA. Pero, ang kabilang muka, ganito yun ha, may dalawang side ako dati. Ang isang side ko, VA, which is US clients at foreign clients. Ang kabilang option ko, yung pinaka plan B ko, ay magtrabaho sa corporate or local clients, local businesses. Yung typical na mga kumpanya dito sa Pilipinas, yung minimum wage or admin or bookkeeper or office staff, yun yung gusto kong, yun yung plan B ko kasi dahil sa sobrang dami ko ng experiences sa pagiging VA ko, ang dami ko ng software na nagamay, dami ko ng training na sasalihan, I am qualified to work sa mga local businesses dito sa Pilipinas. Kaya nung nawalan ako ng client, kasi ang dami ko ng experiences, ang dami ko ng portfolio, ang dami ko ng alam, hindi pala sapat yun para magka-client ka. Hindi sapat yun. Kailangan mo talagang mag-effort para magka-client ka. You have to sell. You have to market. You have to reach out, no? Para maging para magkaroon ka ng client. Hindi ko ginagawa yun dati. So sabi ko sa sarili ko, wala nang mga nag-hire sa akin. Ang plano ko na lang, sige, mag-apply na lang ako sa mga local. Totoo nangyari to. Nag-apply talaga ako sa mga local na. Pero sa hindi ko mapaliwanag na paraan, kino-consider ko na lang na plano to ng Diyos. Na plano to ng Diyos at the same time, divine intervention. Naniniwala talaga ako sa ganyan. Na every time na gumi-give up ako, every time na bumibitaw ako sa pagiging BA bookkeeper, ang Diyos diyan nagbibigay ng client. Diyan ako binibigyan ng mga interviews, mga final interviews. At doon ako nabibigyan ng pag-asa. Na sinasabihan ako ng Diyos ng luki na ito yung talent na binigay ko sa'yo. Ito yung skill na binigay ko sa'yo. Bakit ka lumilihis sa plano ko sa'yo? Ba't ka lumilihis sa bagay na nakadesign ka kung saan ka dapat magtrabaho? Kailangan mo lang, para sa akin yun yung interpretation ko sa ginawa ng Diyos sa akin. Kasi bumigay na talaga ako eh. Sabi ko, Lord, ayoko na. Ayoko na ng pagiging VA. Sobrang napaka-unstable. Sobrang hindi secured. At hindi ko alam kung paano paganahin. Nagka-client ulit ako. At hindi lahat ng tao na pagbibigyan ng ganung opportunity. Nakakalungkot lang na yung mga iba natutuluyan talagang bumitaw. Yung iba natutuluyan talagang mag-give up na sa pagiging VA because they don't find it worth it anymore. Alam niyo ang pagiging VA bookkeeper kapag nagsisimula ka pa lang, especially kapag you are very desperate na talagang desperado ka na magka-client, papaltos ka kahit kahit global eh. Papatulan mo kahit na barat eh. Kasi desperate kang magkaroon ng portfolio muna. Desperate kang magkaroon muna ng may mapapatunayan ka at alam mong may kaya kang i-deliver. Pero hindi sustainable kasi kung makikipagtrabaho ka palagi sa mga micro. Hindi palaging sustainable pag laging sumusugal ka sa mga intern na libre. Hindi worth it na talagang makipagtrabaho ka for someone for free. Hindi siya sustainable at hindi ka buhay. Mamimili ka, it's either you grow professionally or madidrain ka sa cash flow kasi wala ka nang pang-sustain sa sarili mo. Especially pag may anak ka na. Especially pag may pamilya ka na. You have to decide correct. Kailangan mo magkaroon ng decision na secured ka dapat talaga kasi hindi lang ikaw yung binubuhay mo, kundi may mga taong nakaasa din sa'yo. So may mga taong ganun na mga kakilala kong mga kasabayan na nag-give up na lang. Bumitaw na lang sa kanilang pagiging VA bookkeeper. At bumalik sila sa corporate. At ako naman,
nilalaban ko siya palagi. Kasi sanay na akong makipagtrabaho sa kanila. Ganun na ako kasanay. Parang kung tutulong man ako sa mga kaibigan ko, negosyanteng Pilipino, tulong ko na lang yon. Pero for the sake na magtrabaho ko sa kanila as employee or partner, parang malabo pa sa akin yun. Hindi ko nakikita yung sarili ko kasi yung workflow ko, yung mga trainings ko, and yung ecosystem kung paano ko gumalaw is nakadesign talaga siya for VA bookkeeping. Kaya, titingnan natin ang dalawang aspeto ngayon. Worth it nga ba ang maging VA bookkeeper sa panahon na to? Hindi ko ililimita ang aking opinion sa sasabihin sa ngayong gabi sa personal experience ko lang. Iko-consider ako ang mga ibang bagay. Iko-consider ako ang ibang dark side, no? Ang dark side portion ng isang pagiging VA bookkeeper. At kung may katanungan pala kayo, comment down below lang. Balikan ko lang yung mga comment. Shoutout pala sa mga nag-comment. Ang unang comment dito kay Ana. Nag-aral ako ng course though di wala ako background. Nahirapan ako sa categorization. Kaya di pa ako nag-apply kahit confidence na baka magka-problema. Yung categorization kasi, it's bare minimum. Kailangan mo aralin talaga yan. Sabi ni Nikki, Sir, may mini-mentor po ba kayo na aspiring bookkeeper VA? Sa ngayon, hindi po ako nagki-cater ng mentorship. I don't see myself as well na maging mentor. Hindi ko nakikita sarili ko na mentor. Hindi ko nakikita sarili ko na teacher. Nagsishare lang ako ng mga sarili kong experience. Pero may community tayo na may mga taong willing doon sumagot sa mga katanungan nyo. So, join kayo sa ating Discord community. Need po ba na sa study related ng accountancy? Marami akong kilalang hindi accounting graduate pero VA bookkeeper. Mahirap po ba maging bookkeeper? Lahat mahirap. Kahit hindi bookkeeper, kahit graphic design, FB ads, social media, funnel, AI, lahat mahirap. But, ito kinaganda. May kalayaan kang pumili kung saang masaya kahit mahirap. Piliin mo kung saan ka magaling kahit mahirap. Piliin mo yung mahirap pero masaya kang gawin. Ayos, wag maghanap ng madali. Wag maghanap ng kasi lahat mahirap. Kahit gaano mo kagaling sa isang industriya, talagang may part diyan na mahihirapan ka. Kaya ang pundasyon hindi dapat sa madali o mahirap. Ang pundasyon kung saan ka magaling at masaya mo siyang ginagawa. Okay, sabi ni Mabs Lurie, walang madaling trabaho. Okay, proceed na tayo sa dalawang aspeto na tinitingnan natin. Sa worth it pa ba maging VA bookkeeper? Ang pagiging VA bookkeeper, guys, no? Ano siya eh? May tinatawag. Familiar ba kayo sa mga accounting dito, sa mga accounting graduate. I mean, accounting related, ABM ka man or accountancy student ka man or any related na napag-aralan nyo for some reason ang principles of accounting. May tinatawag tayong accounting principle na going concern principle. Sino familiar dyan? Comment kayo. Going concern principle. Sino familiar? Pag di familiar, sabihin nyo, hindi po ako familiar dyan. Going concern principle. Sabi ni $15 e-commerce bookkeeper, the business will continue. May search ko going concern principle. By definition, may dalawa kong definition. Definition ng Google at definition ko. Okay? Definition ng Google. The going concern principle is a fundamental accounting assumption that a business will remain operation for the foreseeable future, typically at least 12 months
without the intent or need to liquidate. No? Ang accounting principle nagsasuggest na kapag gumagawa ka ng libro ng isang business or accounting in general, you're assuming na ang business na yan ay tatagal habang buhay. Ganun lang kasimple. Hindi mo na dapat pag-isipan ng matindi. Ang meaning lang yan, sa accounting, we are assuming na all businesses is my intention or assuming tayo na tatagal yan habang buhay. Ganun lang yung pinakasimpleng konsepto niyan. Ano yung sarili kong konsepto sa going concern? Ano yung sarili kong definition sa going concern? May kwento ko sa inyo. Wait lang, kukunin ko lang yung props ko. May inanda ako dito eh. Etong, sino pamilyar dito? Kung nag-church ka, kung nasa media team ka, nasa music team ka, or kumakanta ka, pamilyar ka sa equipment na to. Ito yung ginagamit usually sa gitara, sinasaksak sa amplifier. Sa pang-technical na to, sa pang-technical. Alam niyo, may kwento ko patungkol dito. May team building kasi kami sa school. Ang ano sa amin, ang ipapagawa sa amin, makinig kayo sa pinakakwento na to kasi alam kong may makukuha kayo dito sa sasabihin ko. Josh, bumalik na ako 3 days ago na. Thank you so much. Welcome back then. No? Nung last exam namin sa school ay last exam namin sa school, sa entrepreneurial leadership namin na subject, ang task sa amin ay mag-facilitate kami ng team building sa ibang section. Meaning, kami yung mag-facilitate at ang ifa-facilitate namin ay ibang section. Mag-team building kami yung mag-facilitate, gagawin namin siyang mini-event. Doon kami mag-i-execute ng event. Tapos, ang naisip ko, okay, sige, event. So, i-record natin, magla-live tayo, i-record natin, kukuha tayo ng mga sponsorship para hindi na tayo mag-ambagan, lahat-lahat. Alam ko naman yung basic live streaming kasi nagla-live nga ako dito sa TikTok, di ba? Dito ako nagpa-practice ng mga basic technicalities ng live streaming. Ginagawa ko, nanghiram lang kami ng malaking speaker, bumili lang kami ng ganto, no? Inisip ko bumili ng ganto at may mixer kasi ako dito. Kaya itong gamit kong mic ngayon, nakakonect to sa mixer. Pero before ako nakabili ng ganto, may kwento. Pumunta ako sa isang electronic supplies una para maghanap ng ganong mga wirings. Sabi ko, sir, meron ba kayong pang-connect sa mixer, sa speaker, at saka pang-connect din sa laptop para ma-inline namin yung audio kapag nagsasalita yung MC at kapag yung piniplay ng DJ sa music? Sabi nila, sir, kino-customize kasi yan at wala kaming stock ng mga ready-made niyan. Pero sabi ko, ay wala po pala kayong ganto. Ma'am, meron ba kayong alam na kumpanya or store na pwede kong pagbilhan nito? Sabi niya, sir, pumunta ka dun sa may unahan. Nakalimutan ko lang pangalan, sabi niya, pumunta ka lang dun sa may unahan, magtanong ka dun may doon, sound and system shop. Sabi niya gano'n. Sinabi niya yung pangalan, pero nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Sabi ko, okay. Ako hindi ako pamilyar sa sa tindahan na yon. So nagtanong ako sa may unahan. Sabi nila, ay oo, alam namin yan. Matagal na yung business na yan eh. Diyan lang sa may unahan, sir. Tingnan mo lang dyan. May mga malalaking speaker dyan sa harapan nila na naka-display. Nag-a-assemble yan sila ng mga wirings. Pumunta na ako, nag-walk-in na ako doon sa business na yun. Sabi ko, ang daming speaker, ang daming amplifier. Tapos,
Sabi ko, sir, ito pala yung gusto kong ipagawa. Alam nyo, pagtingin ko sa building, napakalumang building na. Lumang building at ang tansya ko, 20 years na silang tumatakbo as business. 20 years na. 20 years na mahigit. Sa sobrang tagal na, wala silang Facebook. Wala silang Facebook, guys. Sinearch ko yung pangalan, wala silang Facebook. Wala silang social media presence. Tapos, wala silang website. Talagang wala silang social media presence. Andun lang sila sa building na yon for 20 years. Kaya nakikilala sila ng mga tao at yung mga, nung mga same nila ng industry, na siguro supplier nila yung shop na yon. Naging kilala sila. Napag-isip-isip ko, wala siyang website, wala siyang social media presence, pero bakit kilala siya? At that moment, na-realize ko, alam nyo anong pinaka-best marketing sa tanang buhay na hindi matatalo ng kahit na kanino? Going concern. Wag na wag ka lang mamatay. Wag na wag ka lang tumigil. Alam nyo ba kung sino pumapaldo sa Upwork? Yung hindi tumigil 10 years ago. Hindi tumigil 15 years ago. Na hanggang ngayon, top ratings pa rin. Nakakasingil ng mahal at optimize na yung profile. At kapag ang algorithm, sila binabato ng Upwork. Sila binabato ng mga platform. Bakit? Because naka-going concern mindset kasi sila. Alam nyo, hindi naman talaga to tungkol kung worth it pa ba maging VA bookkeeper. Ang episode na to ay patungkol sa lahat naman ng industriya na papasukin mo, may chance kang manalo. Pero, patagalang mamatay. Patagalang maumay. Alain mo yon, wala siyang website. Wala siyang social media presence. Pero kilalang kilala. Pero nakakasupply. Alam nyo, ito lang. Customize to, guys. Ito lang. Almost 2K na bayaran ko dyan. Sobrang mura kaya ng ready-made nito. Pero dahil walang nagbebenta ng ready-made dito sa amin, customizable siya, nakasingil lang almost 2K. 3 klaseng wire lang yan. Di ko nga alam kung matibay ito o hindi. Pero nakakasingil sila ng mahal. Ganon din ang pagiging VA bookkeeper. Worth it pa ba? Worth it. Andyan talaga yan. Yung pagiging bookkeeper, andyan talaga yan palagi. Kasi, ancient times pa lang may accounting na. Hindi mawawala ang accounting sa buhay ng mga tao. Kasi kahit personal tayo, nag-accounting tayo. Lalo na pa kaya yung mga corporate. Especially gobyerno, nagtatax yan. So, hindi maayos yung tax pag walang mga accountant, walang accounting system. Ang tanong na lang dyan, willing ka bang hindi mamatay? Are you willing to do a going concern application sa sarili mo as a freelancer? Yun lang yun, wala nang ibang sikreto. Kaya hindi na ako masyadong nagmamadali. Hindi pa ako 100K a month, hindi pa ako milyonaryo. Pero for sure, kapag hindi lang ako mamatay, mag-sustain lang ako at gawin ko lang yung marketing na dapat kong gawin, papaldo din ako. Time will come. Kasi sa sobrang tagal ko na sa industriya, wala na silang ibang kilala na lalapitan na pagkakatiwalaan nila. Kyle Nelson Omak. Is it still worth it to become VA bookkeeper? Yes, if you are planning for long game. No, if you are looking for something short term. Huwag ka na lang mag-freelancer kung short term. Kasi
ang pagiging freelancer, it's still a business. Yung kinuwento ko sa inyo kanina na electronic shop, business yun. Walang pinagkaiba yun sa mga freelancer, business din tayo. Business din tayo, guys. So, dapat we should apply the same thing, the same thought. Na dapat, going concern din tayo. Hindi lang tayo hanggang maging milyonaryo, wala na, business na tayo. Iiwan na natin yung pagiging VA. Hindi. You should dream higher. Dream deeper. To the point na pang next generation, pang worldwide yung plano mo sa pagiging VA bookkeeper mo. Na i-convert mo siya sa business o regardless. Basta same ng industry. Maging sustainable ka lang. Yun lang yung goal. At tumagal ka. Ayos. Kung to answer the question, is it worth it? Worth it na worth it pa rin. If you're planning for long game. Pero kasi may panahon kasi ng kasagsagan ng freelancing na kahit even though you are not planning for long term, papaldo ka. Kasi nung mga 2013 onwards, hindi pa masyado sikat yung internet noon. Pero may mga VA na noon. Kahit yung mga VA na yun, ng mga panahon na yun, sila yung era na kahit hindi sila long-term mag-isip, magkaka-client pa rin sila. Because yun yung era na napaka-less ng supply ng mga freelancer. Yun yung panahon na in-demand talaga ang pagiging VA. Ngayon, yung pagiging VA, parang nang nagtayo ka ng cafe. May cafe dito, may cafe doon sa 5 kilometers away. May cafe na ulit doon sa may 2 kilometers away. Minsan, nagtapatan pa. Minsan, magkatabi lang, cafe na. Ang pagiging VA ngayon, parang nagtayo ka ng cafe business. Sobrang saturated na. Kaya ang labanan, patagalang mamatay. Long term. Yun yung labanan ngayon, long term. Na kung sinong matira, sa kanya mapupunta yung kliyente. Same lang din sa cafe. Sige, pamurahan kayo dyan. Kung sino unang mamatay, magsasara. Pero kung sino yung magtitibay hanggang sa huli, sa kanila pupunta yung customer lahat. Kasi sila na lang yung natira eh. Ganun din ang pagiging VA. Sa ngayong panahon na to. Nagets nyo ba yung punto ko? Hindi, nagets nyo yan. Kapag ako mag-explain, napakalinaw. Kahit sarili ko, naiintindihan ko. Wala na kasi tayo sa era na sobrang in-demand ng pagiging VA. Talagang, alalahanin nyo guys, hindi lang tayo ang bansa na nag-VA. India, Vietnam, alam nyo, nagsisimula na rin ng Vietnam ngayon. Napasukin yung pagiging sa BPO. Kahit hindi sila marunong masyado mag-English, nag-aaral na sila ng English ngayon. At yung Pancake na naka-connect sa Facebook na app, Vietnam-made na company yun. Kasi nag-aaral na sila sa technology. Nag-aaral na sila mag-English. They are starting to compete globally. Kung tayo, hindi tayo mag-isip lang long term, tayo yung unang mamamatay. Tayo yung unang hindi magiging sustainable. At tayo yung unang susuko. At hindi pwede yun. Kailangan tayong magtagal. Kailangan tayo yung manguna. Tayo yung mag-market lang mag-market habang buhay. We just have to sustain our businesses, our careers, lifetime. And if there a lifetime waiting for us in the world where I was yours, tayok lang. Yun. Kung magpapasukan yung pagiging VA, think long term. Wala nang iba. Ayos. Sabi okay, Q&A na tayo. Q&A session. Magtanong lang kayo ng magtanong dyan. Sabi ni AGC Medel,
Wait lang, naglalag ako. Yun, okay na. Rinig ba ako, guys? Pa-confirm naman, rinig ba ako? AGC Medel, rinig ba ako? Wait lang, i-check ko lang. Check ko lang before ko sagutin. Hey, sound check. Hey, sound check. Okay, rinig. Okay, ang tanong ni AGC Medel, dapat ba mag-aral ulit ako ng bookkeeping bago mag-apply? Alam mo na ba yung bookkeeping? Hindi. Dapat ba mag-aral ako ng bookkeeping bago mag-apply? Accountancy grad ako, pero ibang career path. Wag na. Mag-aral ka na ng isang accounting software. Depende sa kung anong country ang gusto mong pagsilbihan. Example, mag-US ka. QuickBooks. Pag mag-Australia ka, zero. Pumili ka lang ng lugar at based sa lugar na napili mo, pumili ka ng isang software. Mag-focus ka doon. Kasi kung accountancy graduate ka, alam mo na yung accounting. Hindi mo na kailangang aralin yung bookkeeping kasi yung accounting cycle, yun na din yung bookkeeping. Shoutout kay HG K-Pop ho, CG ARBB, kay Rio, kay ZXZX, Tara Shop, kay Ali, kay Andrea Nicole Miller, and kay 123 DJ 077. Okay, next tanong. Ano po ang katanungan ng iba dyan? Join po pala kayo sa ating Discord community. Wala na bang magtatanong? Yun lang ba? Hindi ako na-challenge. Joke lang. Pati pag-treat sa mga accounts. Ganito na lang. While nag-a-apply ka, mag-review ka. Kasi walang sense kung magre-review ka muna, tapos, before ka pa mag-apply, delay yun. Para sa akin, while nag-a-apply ka, mag-review ka na. Kasi review lang naman kailangan mo. Accounting graduate ka eh. Nasa laman mo na yan, nasa DNA mo na yan, nasa dugo, ugat, utak, puso, laway, mata, ilong, nasa balat mo na yan. Ang accounting. 4 years mo ba namang pinag-aralan yan? Alam mo na yan. So, ganito gawin mo. Habang nag-apply ka, mag-review ka. Wala dapat mauna. Pagsabayin mo. Kasi sayang sa oras, kung mag-aaral ka pa ulit, pinag-aralan mo na ng 4 na taon yan. Review na lang ang kailangan mo. Pag manood ka na kasi ng mga basic accounting yan or mga tutorial, mapa-flashback yan yung hanggang first year to fourth year mo na mga worksheet na ginawa mo, accounting cycle. Kaya review lang kailangan mo para mag-flashback lahat ng knowledge mo. Works for me and I don't know if it works for you. Pero yun yung seryoso kong sagot. Guys, sa mga nagtatanong pala, ano ang suggested ko na laptop kung mag-VA kayo? Ganito na. Apple na dapat para smooth. Especially pag cloud-based naman yung focus nyo, pag naka-zero lang, naka-QuickBooks Online, yun, pwede yung MacBook na lang kayo. Pero meron kasi mga kliyente gumagamit pa rin ng QuickBooks Desktop. And nakikita ko rin, parang babalik din sila sa pagiging QuickBooks Desktop in the future. Bakit? Alam nyo, may issue ngayon sa Intuit. Chismis na lang to.
Kahit ako umaaray ako dito. Kasi halos taon-taon, nag-i-increase sila ng napakawalang yang presyo. Kung naka QuickBooks accountant kayo ngayon, nakikita niyo yung mga email campaign na yan na nagre-release sila ng mga email campaigns notifying you na nag-i-increase yung presyo nila annually. Kaya maaray din talaga. Kahit ako, kasi may mga client ako dito sa Pilipinas, naka-accountant build kasi. So meaning, ako yung nagbabayad sa QuickBooks, yung client yung nagbabayad sa akin. So I have to explain na eto po, nag-increase na ulit yung QuickBooks. So I have to increase the subscription na singil ko sa inyo. And it's very hard to always explain, especially kapag taon-taon na lang. Isa yun sa mga struggle ngayon sa mga QuickBooks user, especially pag yung yung nagtitipid pa na kumpanya. Guys, kahit tingnan nyo yung subscription ngayon sa website nila, tumataas talaga ng tumataas. Rinig ba ako? Wala ulit yung Sasagutin kita, wait lang. Check ko lang kung may... Yun, meron. Alright. Advice where to apply for first client for newbie VA bookkeepers. Marami yan. Marami kang pwede pag-applyan actually. Okay, at pag-usapan natin yan, kaibigan. Advice ko sa mga mag-a-apply ng first client for newbie, unang-una, if meron namang mga BPO local companies dyan na may accounting na account, go for local BPO. Kasi yung mga local BPO, kahit mababa yung rate nila, they are accepting new graduates. Meaning, they are accepting newbies. Though mababa nga lang, pero it's a good starting point. Now, kapag may mga local BPO sa inyo, so para sa akin, sumugal ka doon. Pangalawa, pag gusto mo, pwede kang kumuha ng project-based na direct client. Regardless kung yan ay local or foreign. At ang pangatlo, pwede kang kumuha ng retainer pero direct. Kasi kapag newbie ka pa, imposible sa'yo ang ma-hire ka sa agency. Imposible yan. Imposibleng ma-hire ka sa agency. Kaya ang masasuggest ko ay ang pinakauna, mag-local BPO ka. Walang tatalo dyan. Pag magtagal ka dyan ng 2-3 taon, pwede ka nang tumalon sa agency kasi napaka-solid experience na yan. Local BPO, number 1. Pangalawa, kung ayaw mo nang mag-BPO, gusto mo talaga work from home, you have to do the project base. No? So, balikan natin yung local BPO. Ang local BPO kasi may pros and cons yan. Ang pros niya, talagang corporate process. Meaning, ang pinaka-advanced na accounting na pwede mong ma-experience in a very, as kahit newbie ka, pwede mong ma-experience yan dito sa local BPO. Pero may cons, mababa ang rate. Kasi local eh. They have to pay for the office rent, they have to pay you the salary, and then the government counterparts, and then office expenses pa, and then etc. Kaya mababa yung rate nila, which is reasonable naman. Now, pag gusto mo mag-direct ng project base, which is pangalawa kong sinasuggest sa'yo,
na project-based regardless kung local or foreign, may pros and cons yan. Yung pros, you can work from home, you can work flexible. Ang cons, hindi sustainable. Kasi hindi ka palagi magkakaroon ng client. Regardless kung, depende na lang kung sobrang galing mo sa sales, pwede mo siyang ma-apply sa'yo. Kung sa sobrang galing mo sa sales, pwede mo tong paltusin, pwede mo tong patulan na option. Pangatlong option is kumuha ka ng retainer. Ano ba yung retainer? Yung fixed monthly or per hour ang rate. Pero direct. Anong pros and cons nito? Ang pros nito ay work from home and you have the opportunity to work directly with your client. So, it's a direct experience. Anong cons? Mahirap hanapin. Mahirap hanapin at the same time, yung cons nito ay the client can ghost you anytime. Because kahit may kontrata pa yan, iba pa rin ang jurisdiction ng Pinas at saka ibang bansa. You can report it, but far from that, wala ka na magagawa. So, anong long game? Mag-agency ka. Yan yung pinaka-long game na pinaka-sustainable at secured na positioning sa pagiging VA. Magiging secured ka naman dito pag magaling ka magbenta. So, pag magaling ka mag-sales, magaling kang maghanap ng leads, then you can onboard clients time to time, go for project-based. Then, magiging agency ka in a long run. Ayos. Alam ko, napaintindi ko ng tama yung gusto kong sabihin. At sana may natutunan ka. Advice where to apply. Okay. Where to apply? Hindi ko pala nasabi kung saan mag-a-apply. Okay, saan mag-a-apply pag local BPO? Siyempre, sa mga local BPO nyo. So, for example, sa sitwasyon namin, ang centralized na BPO dito sa Davao Region ay nasa Davao City. Talagang napakaraming BPO sa Davao City. Kung BPO lang ang usapan, number 1 ang Davao City sa napakaraming BPO dito sa may Davao Region. Walang tatalo doon. Davao Region Davao Region. Hindi ko sinabing buong Pilipinas. Davao Region, doon yung mga BPO. So, humanap ka dyan ng malapit na state sa inyo or yung lugar nyo mismo. Like BGC, Tagaytay, Taguig. Hindi wala palang Tagaytay. BGC, Taguig, yung mga ganon. Yun yung gusto kong sabihin. So, humanap ka ng local BPO, doon ka pwede mag-apply. Project-based, saan ito hanapin? Project-based na sa platform to. Either pwede ito sa Upwork, pag foreign, o LJ, Fiverr, ganun. Project-based naman yung Fiverr. Yung local, mahanap mo to sa mga kamag-anak mong may negosyo at kaibigan mong may negosyo na wala pang accounting system. So, pwede mo silang i-offeran na, uy, wala pala kayong software, hindi ka ba nahihirapan sa accounting nyo? Pwes ako na mag-install sa inyo ng accounting system nyo kasi magaling ako sa QuickBooks, magaling ako sa POS, magaling ako sa software. Ako mag-install sa inyo yan. Ako magti-train sa inyo, tapos bayaran mo lang ako ng gantong amount. Okay, yan yun. Dito sa retainer, saan ka mag-a-apply? Usually, sa Blue Up Groups, direct. Or sa IG. Doon ka makakahanap dyan. Or, kakilala mong AFAM, kung may kilala kang AFAM direkta. Agencies, mahanap mo to sa mga agencies. Kahit i-chat GPT mo to, i-cloud mo, or kahit anong AI na chat, masasagot to kasi sobrang dami ng agency. Pero kahit sa sobrang dami nila, lahat yan almost secured yung mga transaksyon. Hi. Nasagot ko na, no? Snorly, nasagot ko na. Wala na pala si Snorly. Nagtanong lang pero hindi nagstay. Nakakalungkot naman. Join pala kayo sa ating Discord community, guys.
Wala na bang magtatanong? Any motion to adjourn the meeting? Joke lang. So dito ko na muna tatapusin ang ating recording for this episode. Kita-kits tayo sa susunod nating episode at maraming salamat. Join kayo sa ating Discord community. Follow nyo ako sa mga social media at kung may katanungan kayo, feel free to message me. Ayos! Yun lang. God bless. Mabuhay ang Pilipinas. To God be all the glory. God loves you. I love you, Mama. Bye.